Magandang umaga po sa ating lahat. Happy New Year, everyone! Tatayo po tayo. And we're gonna praise the Lord. First Sunday of this year. Let's give our best praise, best clap of worship for our Lord Jesus. Come on, church. Hey. Woo! Come on, we sing. There's a light that shines with hope and grace fills the sky. We know mercy each day we're alive. Let your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control, overflowing. Let your favor pour out, Jesus. Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We rejoice, we'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control, overflowing. Let your favor pour out, Jesus. Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We rejoice and be glad in it. Come on. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We rejoice, come on, one more time we say, come on. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. I want to clap a praise for our Lord. Thank you, God. We praise the name of Jesus. Come on, can we shout the name of Jesus in this place? Come on, shout. Jesus, Jesus, Jesus. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good. Come on, we declare. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, today there's a good thing happening. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We rejoice and be glad in it. We rejoice and be glad in it. Come on, sino di naniniwala this morning that the joy of the Lord is overflowing in this place? Come on, can I hear you say it loud? Amen. Come on, we will declare this song that the joy of the Lord is overflowing. Come on, we sing. Hey! Overflowing, the joy is overflowing in me. Overflowing, the joy is overflowing in me. Overflowing, the joy is overflowing in me. Overflowing, overflowing. Overflowing, the joy is overflowing in me. Overflowing, the joy is overflowing in me.
rejoice and be glad in it. Come on. This is the day that the Lord has made. We rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We rejoice. Come on, for the last time we say, hey, this is the day that the Lord has made. We will rejoice in it. This is the day that the Lord has made. We rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. We rejoice and be glad in it. Come on, once again, a great clap of praise for our Lord Jesus. Come on, you can do better than that. Mataas na palakpakan para sa ating Panginoon ngayong bagong taon. Hallelujah! Thank you, God. Ayan, come on, as we start our Light 60, let's greet one another po. Batiin po natin ang bawat isa ng Happy New Year. Ayan. Joyful Sunday and Happy New Year, Light Family! Can we start this year with a great clap offering para sa ating Panginoon? Alright, amen. Ayan, hallelujah. So muli isa pong mapagpalang linggo at bagong taon sa bawat isa and also para sa ating mga team online out there. Ayan, sige, makakaupo na po tayong lahat. Ayan, hallelujah, this is it, Light Family. It's already 2025. Maaring yung iba po sa atin ay may mga plano na this year at yung iba ay may mga nilulook forward. Ayan, pero, ayan, nonetheless, I know that we are all excited. Amen po ba? Ayan, mukhang mahina. Malakas na amen para po sa pambungad natin for this year. Amen po ba? Amen. Alright. So, tunay nga nakapanapanabik po ang 2025, lalong-lalo na ang mga series natin every month. But for the month of January, I know na hindi lamang po tayo sa series excited, kundi pati na rin po sa tradition ng ating church, which is our Seek First. Ayan, kaya naman, Light Family, let us all be excited for our Seek First 2025. Ayan, pwede po bang palakpakan natin ng ating Panginoon? Ayan, so this will be on January 6 to 10 po. Ayan, we're in the span of 5 days. We will be having, or isisik po natin ang direksyon ng Panginoon sa atin through prayer and fasting. So bakit nga po ba kailangan nating mag-join sa ating prayer and fasting movement? Ayan, listen closely po. So number 1 is because this is for our preparation. So Jesus prayed and fast before diving into His ministry. Kaya po yung prayer and fasting will greatly empower us para po sa taong 2025. So next is for the deliverance. So if you feel hopeless and helpless po, what you are facing can be answered through prayer and fasting. And next naman po for direction. So are you facing major decisions po sa inyong mga buhay? Ayan, so ang ating prayer and fasting po ay lubos na makakatulong po sa atin to seek God's direction para sa mga plano natin for this 2025. And next, spiritual revival. So when God's people pray and fast, spiritual revival happens. So naniniwala po ba tayo doon?
Amen. Ayan. So next is great harvest. So God opens doors of opportunities and brings out great harvest when we pray and fast. And lastly, success for this year's assignment. So God will surely bring miraculous success when we pray and fast. So let's claim the victory for this year 2025. And with regards po sa ating fasting, sa pagpipilian po natin, it depends on your preference. So maaari po tayong pumili sa limang ito. So you can choose full fast wherein you will drink only liquids for 24 hours. So next naman, if you had a lot of veggies pang po at sa bahay nyo, pwede po kayong mag-Daniel's fast kung saan you will drink only water and juice and eat only fruits and vegetables for 24 hours. So if you are very active person naman po and you need energy for the whole day, you can choose the give up fast. Kung saan po you have to give up one item of your food or meal for 24 hours. Pwede rin naman po kayong mag-social media fast. Ayan, wala pong gagamit ng social media for 24 hours. And lastly, you can also choose the partial fast wherein you can select from the previously mentioned types of fasting, yung full fast, Daniel's fast, give up fast, or social media fast, but only for 12 hours lang naman po. So feel free to choose among these types of fasting po. And during these days din po ay magkakaroon tayo ng Nights of Fire both on-site and online. 7 p.m. po ito, dito pa rin po yan sa ating simbahan. However, take note po na mayroong limited seating capacity for on-site. Therefore, yung registration po natin ay required. Yung registration link po ay isasend sa atin ng ating mga network leader daily. Kaya sana maaga po tayong makapag-register. But take heart, Light Fam, because to those who won't be able to register po para sa ating on-site, magkakaroon pa rin po tayo ng online Seek First via private Facebook page. Again po, registration is required para po sa ating on-site slots. For more question po regarding this, pwede nyo pong kontakin ng inyong network leader. So take note, Light Family, our Nights of Fire ay magsisimula na po bukas at 7 p.m. But for now, let us savor this first Sunday of 2025 with a grateful and expectant heart. That would be all for now. Have a blessed and Happy New Year, everyone. Mapagpalang umaga po, Light Family, at manigong bagong taon po. Pwede po ba nating batiin yung ating katabi ng Happy New Year? Ayan. Masaya, excited na po ba ang lahat? Una po sa lahat, let me introduce myself. I am Coach Clark. I am currently working at the Garchis Villa dito po sa Morong. And I want to acknowledge din po yung mga importanteng taong kasama natin ngayon. Sila po yung mga first-timers and visitors natin. Pwede po ba nating ma-invite na tumayo yung mga visitors po natin? Ayan, palakpakan po natin sila. Welcome po sa Lights Family at masaya po kami na makasama kayo ngayon. At kung malapit po kayo sa kanila, pwede nyo po ba akong i-help na i-greet tsaka kamayan po sila? Ayan. Maraming salamat po sa pagbibigay ng oras para makasama kami. Makaupo na po. And after po ng ating celebration, ay wag po muna kayong aalis dahil i-approach po kayo ng ating consolidation team at may pagkwentuhan lang po ng 3 to 5 minutes. At may ibibigay po na small gifts para sa inyo. At syempre, hindi po mawawala ang ating first-timers online. Welcome po at masaya po kami kayong makasama virtually. And if you want to be part of our growing family, kindly type connect lang po sa comment section and our Light Connect team will surely reach out to you after this celebration. And I hope magkita-kita rin po tayo in person soon mismo dito po mismo sa ating simbahan. And now I want to share my testimony in giving my first fruit. Ano nga ba yung first fruit? Ang Hebrew word ng first fruit ay bikurim, na ang ibig sabihin ay promise to come o pangakong parating. Sa madaling salita po, ang first fruit ay tumutungkol sa coming harvest o masaganang ani. Ang first fruit offering po ay principle of giving para sa ating masaganang ani sa bagong taon. Ginagawa po natin ito upang ipagkatiwala sa Diyos ang finance natin sa buong taon.
At naniniwala tayo na siya ang magpo-provide at mabigyan tayo ng masaganang ani. Kaya naman po, last January 2024, when I decided to give back my first fruit, and as a young adult, ay nandun yung bigat. Dahil na rin sa expenses at bills sa bahay. Pero nanaig sa akin yung faith and trust ko kay Lord na siya yung magpo-provide ng buong taon through giving my first fruit. Ayun, mahirap man yung buhay, di ganun kalaki yung sahod, pero isa to sa satisfaction ng aking puso na makapagbigay ng best para kay Lord. And this 2024 ay hindi rin naging madali and smooth dahil marami ding mga ups and down, but the Lord sustain and provide it all. Last May 2024 ay namatay po yung lola ko. And nagka-struggle din po kami financial sa pagpapalibing. And by that time po, nawalan din po ako ng work. Pero nag-provide po ang Lord. Before the year ends po, na-clear po lahat ng utang. And madami din po nagsabi na napakalayo ng aming lugar sa ating church. Pero nakakapagpatuloy pa din po even sa aking ministry. Pero the Lord give way dahil napakalaking blessings po sa akin nang magkaroon ng boss na Christian. And she support my spiritual life. At nasasabay niya po ako sa sasakyan pag nagsisimba rin po dito sa Olongapo. Ayan. Natupad din po yung pinapag-pray ko na ma-invite po yung aking family dito sa ating church. Ayan, napakasarap po sa feeling na makasama sila at magsimba dito. Ayun, the Lord provided my needs this year and fulfilling blessings pa nga yung provide niya. At itong verse na to yung nag-remind sa akin ng pagbabalik sa ating Panginoon. Nehemiah 10:35. We also assume responsibility for bringing to the house of the Lord each year of the first fruit of our crops and of every fruit tree. Katulad nga po ng mga Israelites noon, pinagkatiwala nila lahat ng kanilang unang ani sa ating Panginoon every year. It is a sign of obedience na din at pagbibigay ng best kay Lord. At may promise siyang masaganang ani para dito. Gayun din naman po sa atin, start po natin yung ating bagong taon na unahin ng Panginoon at ibigay ang best para sa Kanya sa pamamagitan po ng first fruit offering. At makikita at ma-experience yung promise ng Lord para sa atin. Kaya naman po ay challenge everyone na unahin po natin ipagkatiwala sa Panginoon itong buong 2025 through giving our first fruit at pati na din po sa ating tithes and offering. Alam ko po, gusto mo din ibigay yung best kay Lord. Amen po ba? And sacrifice is one pleasing to God. At ang pagbibigay natin ay panghawakan din natin ang promise niya na masaganang ani. Kaya naman po, Light Family, I encourage you all na makapagbalik ng may pagtitiwala. Ayan, as I end po, let me pray po. Sige po, let's close our eyes. Yes, Heavenly God, maraming salamat po sa panibagong taon, sa panibagong opportunity ng pagbabalik sa inyo, Panginoon. Dalangin ko po sa bawat isa na makita nila at ipagkatiwala ang buong taon sa iyo, Lord God. At dalangin ko din po na i-bless niyo po yung bawat isa, hindi lang po financially, kundi sa lahat ng aspeto ng aming buhay. At sa mga hindi po makakapagbalik, ay kayo na po yung kumilos through this word, O God, at ma-experience din po nila yung promise and favor mo. Maraming salamat po, Lord. Ikaw po yung maitaas namin sa aming buhay. At ito po yung aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, let's give po. May mga usher po tayo sa paligid kung saan pwede po nating ibigay ang ating mga tithes and offering. Sa mga gusto pong magbigay via bank transfer or e-wallet, you can send our GCash and BPI account sa naka-flash sa ating screen. Naniniwala po ako na hindi po tapos si Lord sa atin, kaya naman po patuloy tayo magtiwala at ipagkatiwala sa Kanya lahat. Maraming salamat po and God bless us all.
worship Him today. Just raise up your hands for Him and offer a sacrifice of worship to God. Offer Him like a perfume that is spread. Jesus. Allow Jesus to move upon our lives, oh God. Come on, make a song of worship to Him that you want to offer to Him right now. Come on, open your mouth to God and allow the Holy Spirit to move in this place. So good, so good. We offer you a sacrifice of songs, of praises. You are great, oh God. With all I have, I give everything. My life, my breath, an offering. And I will sing no other name, Jesus. My life lay down, I'll go where you lead. Mountains bow down in front of me. And I will sing no other name, Jesus. Whoa, and no praise belongs to you. So let worship fill the room as we pour it out, sing hallelujah. Let this life be like perfume, a pleasing gift to you. As we pour it out, sing hallelujah. With all I have, I give everything. My life, my breath, an offering. And I will sing no other name, Jesus. Praise belongs to you.
God, that nothing is impossible, that nothing is impossible to Him, that He hold us in His hands. Come on, raise up your hands to God and sing this song with all of your heart, that nothing is impossible to Him. Nothing is impossible for you. Nothing is impossible. Nothing is impossible for you. You hold my world in your hands. Nothing is impossible for you. Nothing is impossible. Nothing is impossible for you. You hold my world in your hands. Nothing is impossible for you. You hold my world in your hands. Nothing is impossible for you. Nothing is impossible. Nothing is impossible for you. You hold my world in your hands. Fill the room as we pour it out, sing hallelujah. Let this life be like perfume, a pleasing gift to you. As we pour it out, sing hallelujah. Hindi yung connection. Sing to the Lord, you're good, Lord God.
Hallelujah. Salamat sa Diyos at lagi niya kaming sinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo dahil sa aming pagkikipag-isa sa Kanya. At sa pamagitan namin ay pinapalaganap ng Diyos sa lahat ng dako ang mabangong halimuyak ng pagkakilala sa Kanya. Para kaming mabangong samyo ng insensong inihahandog ni Kristo sa Diyos at nalalanghap naman ng mga naliligtas at ng mga napapahamak. Sa mga napapahamak, ito'y parang alingasaw na nakamamatay. Ngunit sa mga naliligtas, ito'y halimuyak na nagdudulot ng buhay. Sino ang may sapat na kakayahang gumawa ng mga bagay na ito? O Diyos, pinupuri ka namin, sinasamba, pinapasalamatan na sa unang linggo ng taon, O Diyos, pinili naming sambahin ka, pasalamatan. At hiling namin sa buong taon at sa buong darating pang mga panahon, makita mo kami na sumasamba, nagpapasalamat at naglilingkod sa iyo. Pinupuri ka namin, sinasamba, pinasasalamatan, maitaas ka sa amin sa taong ito at sa darating pang mga taon. Salamat, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Happy New Year. Blessed Sunday po sa bawat isa. Tayo pong lahat ay makakaupo. Kumusta po ang pasok ng 2025 so far para sa atin? Kumusta naman po kayo? Ang sabi kapag daw bagong taon ay dapat bagong buhay. Ang sabi, itapon na raw ang hindi mga magagandang luma sa buhay, pero panatilihin ang mga mahalaga at importante na nakakaayos sa ating buhay. Now, as we look ahead sa 2025, ayon sa survey, may mga sinasabi ang several personal development trends and themes na sinisiguradong mahalaga at angkop sa buhay ng tao ngayong 2025. So marami po ito, pero pumili lang akong 7 ng survey of several personal development trends and themes that will be relevant in 2025. Unang-una daw ang mental health and well-being. Pangalawa daw yung sustainable living, na talagang gagamit daw ang tao sa taon ngayon ng mga eco-friendly materials. Okay? Number 3 is digital literacy. Okay? Na talagang uunlad daw ang technology. Talagang lalawak pa ang technology ngayong 2025 digitally. And also health technology. So lalago daw ang mga wearable health technology at telemedicine na you don't have to go personally sa ospital kasi nga pwede na rin daw sa online. Ngayon 2025 palalawakin daw nila yan, lalo na yung telemedicine. And number 5 is a lifelong learning and skilling na magkakaroon ng continuous education na lalo na ngayon meron ng online, di na raw mawawala yan, yung vocational training and skill development. And number 6, financial wellness. Talagang ngayon daw taon talagang magpo-focus sa personal finance management na marami daw tao na talagang, alam mo yon, matututo ng magkaroon ng pag-iisip paano talaga magkaroon ng financial budgeting, financial literacy, and savings, investments, at kung ano-ano pang strategies. And number 7, magkakaroon daw, talagang relevant daw ngayon 2025, ang mindfulness and self-care. So patuloy yung kasikatan ng mindfulness practices, self-care routines, para, alam mo yon, bumaba ang mga stress sa buhay at para mapabuti raw ang kalidad ng buhay ng tao. So yung 7 na yan, sa mga trends na yan, ay nagre-reflect ng mas malawak na pagbabago sa lipunan patungo sa pagbibigay ng priority sa personal na pag-unlad at well-being at sustainable practices na pang-araw-araw sa buhay ng tao. So ngayong taong 2025,
mas magiging relevant daw ang mga yan. Pakisabi mo nga, relevant. So pag sinabi nating relevant, according to Merriam-Webster, is having significant and demonstrable bearing on the matter at hand. So pag sinabi nating relevant, sa Tagalog ay angkop o bagay na nagkakaroon ng mahalaga at kapaki-pakinabang na kaugnayan sa atin. So kapag isang bagay ay relevant o angkop sa iyo, may masasagot o may nasasagot o natatamang issue, pangailangan o sitwasyon sa current status mo. Pero ako po, sa lahat ng ito na pinag-aralan na o nakita natin na 7 ito na magiging relevant daw ngayon taon 2025, pero ako naniniwala na meron pang pinakamahalagang kaugnayan o angkop para sa ating lahat na talagang magiging relevant sa ating lahat. Walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Jesus is still relevant today. Angkop pa rin si Jesus ngayong 2025. Na habang tayo ay nagsisimula sa paglalakbay ng 2025, tayo ay nasa mundo na puno ng complexities, puno ng kawalan ng katiyakan, of course, uncertainties and challenges. Yet sa kabila ng lahat ng ito, tandaan natin, ang relevance ni Jesus ay nagniningning ng maliwanag sa atin. Amen. Kaya nga ang title of our topic sa unang Sunday ng taon, are you still excited? Pinamagatang, Jesus Relevant for 2025. So as we navigate the year 2025, ang relevance ni Jesus ay nananatili dapat na pangunahin sa ating buhay. Sa isang mundo na punong-puno ng iba't ibang paniniwala, ang mensahe pa rin ni Jesus ay nag-aalok ng pag-asa at direksyon. That's why Apostle Paul, sa binasa natin passage kanina in 2 Corinthians chapter 2, verses 14 to 16, nagbibigay ng malalim na pananaw tungkol sa ating papel bilang tao at bilang follower ni Jesus. Buksan ulit natin. Basahin ulit natin 2 Corinthians chapter 2, verses 14 to 16. If you have your Bibles with you, basahin natin. And may I ask everyone to please rise as we give honor in reading the Word of God. Basahin natin sa ESV. Okay? But thanks be to God, who is in Christ, always lead us in triumphal procession, and through us spreads the fragrance of the knowledge of Him everywhere. Babasahin niyo po sa verse 15. Amen. Ang Diyos po mapagpala sa kanyang salita. Tayo pong lahat ay makakaupo. So kung titingnan natin ang background, ang talata pong binasa natin ay bahagi ng sulat ni Apostle Paul sa church ng Corinth. So sa talatang ito, sa verse 14 and 16, tinuro ni Paul sa mga taga-Corinth ang risk at karangalan maging ang impact ng trabaho ng mga apostol at mga manggagawa ng Panginoong Hesus. Sila yung mga nagiging kasangkapan ng pagkalat ng salita ng Diyos. So pinakita ni Apostle Paul dito na kinakailangan si Jesus ng lahat ng tao. At tayong mga nananampalataya sa Kanya ay may natatanging responsibility dito sa mundo para maging liwanag ni Christ. Kaya nga, as we stand at the beginning of 2025, ngayon, January, importante po sa ating lahat na mag-reflect. Ano i-reflect natin? Yung relevance ni Christ sa ating buhay at sa mundo natin ngayon. Na anumang challenge ang kakaharapin natin ngayong taon, o baka nga iba sa atin, umaharap na sa challenge, o yung iba baka 2024 pa rin yung challenge siya hanggang ngayon, inabutan na ng 2025, tandaan natin na si Jesus ay mananatiling source ng pag-asa, kalakasan at purpose natin. Amen. That's why today, I want to explore 3 key reasons bakit importante sa ating lahat. At dyan sa katabi mo, na wag niyang kakalimutan si Jesus ngayong 2025. Pag-usapan natin why Jesus is still relevant ngayong taon na ito. Number 1, because everyone who has Jesus will be led to victory. Dahil ang lahat daw ng may Jesus sa buhay
ay may nag-aantay na tagumpay. Ang sabi ng verse 14, but thanks be to God who is in Christ always leads us. Wow. Always leads us in triumphal procession. Ang description ni Paul sa kanyang restless spirit, actually kung babasahin natin bago yung verse 14, meron siyang restless spirit na biglang naging exclamation ng tagumpay. Kaya nga sabi niya, but thanks be to God. Ito'y pagpapakita ng matinding kilos ng Diyos na nilalarawan niya sa isang bagay na pamilyar sa kanilang panahon noon. Ano yon? Yung Roman victory na procession o triumphal procession. From triumphal procession, ibig sabihin, victory, tagumpay, the word is triumph, in Greek is triumpheu, ibig sabihin to lead someone as a soldier in a triumphal procession. The image is a victorious general leading his army in a triumphant procession through a conquered city or even into the capital city of the empire. So, pagpapakita ito na yung triumphal procession, ito isang parada ng tagumpay kung saan ang nagwaging Roman general ay nagmamarcha kasama ang kanyang mga soldiers at ang mga nahuling kalaban sa streets. So dito, kinukumpara ni Apostle Paul ang ginawa ng Diyos para sa mga nananampalataya kay Jesus, na dinadala ng Diyos ang mga nananalig kay Jesus sa isang triumphal procession o parada ng tagumpay na tayo ay dating bilanggo o prisoners ng kamunduhan, pero naagaw niya mula sa kaaway at ngayon ay napalaya at available na para gawin at i-accomplish ang purpose ng Diyos. Ang sabi sa Philippine history, noong 1898 daw, tayo ay nagkaroon ng kalayaan. Tama po ba? Hindi ko alam kung mga Pilipino mga kasama ko o kausap ko. Noong 1898 daw, nagkaroon daw tayo ng kasarinlan, nagkaroon daw tayo ng kalayaan. Pero ang totoo, ang taong walang Jesus, hindi tunay na malaya. Dahil tanging si Jesus lang ang pwede, karapat-dapat na magpalaya sa tao sa pangaalipin ng kasalanan. Question, bakit tanging si Jesus lang ang pwedeng magpalaya sa tao? Dahil only Jesus has the unchanging message of love, compassion, and hope. Tanging si Jesus lang ang merong hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig, habag at pag-asa. Paano ko nasabi? Matthew 9:35-36. Si Jesus ay pumunta sa mga towns and villages, nagturo sa mga synagogues, nagproclaim ng good news of the kingdom, pinagaling ang mga may sakit, and verse 36, when he saw the crowd, so nakita niya mga tao, he had what? He had compassion on them. Dahil sila ay harass at helpless. Mga kapatid, ang mga hamon ng 2025, mula sa economic uncertainty hanggang sa mental health crisis, ito'y maaaring magdulot ng pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Subalit, nag-aalok si Jesus ng malalim na pag-asa. Ang kanyang pagkabuhay muli at muling pagbabalik ay nagbibigay ng katiyakan sa buhay. Ang kasalanan ang ugat ng lahat ng kawalan ng pag-asa at pagkabalisa sa buhay. Kung ang tao ay hindi mapapalaya sa kasalanan, patuloy siyang magiging hopeless. Mapupuno siya ng anxiety. Pero dahil kay Jesus, ang kawalan ng pag-asa ay maaaring matransform into joy. Matransform sa kapayapaan. Paano ko nasabi? John 16:33, sabi ni Jesus, I have told you these things so that sa akin, sabi ni Jesus, magkakaroon kayo ng kapayapaan. Sa mundong ito, magkakaroon kayo ng napakaraming trouble, but take heart na pagtagumpayan ko na ang mundo, kaya mapagtatagumpayan nyo rin. Bakit tanging si Jesus lang ang pwedeng magpalaya sa tao? Dahil only Jesus is the source of truth. Tanging si Jesus lang ang source ng katotohanan.
Tama po ba? Nagkalat na ang fake news. Nagkalat na ang mga maling impormasyon and moral ambiguity, but Jesus still embodies the truth. John 14:6, He is the truth. Sabi niya, I am the way and the truth. Siya ang buhay. Ang kanyang mga turo ay nagpo-provide ng solid. Sabi mo nga, solid. Nagpo-provide ng solid at matibay na pundasyon na pwede tayong mag-stand at mag-guide sa ating mga desisyon and action sa buhay para maging mabuting tao. And that's victory. Yan ang katagumpayan sa buhay, ang makita mo ang sarili mo according kung paano ka nilikha ng Diyos. Hindi mo nakikita ang sarili mo, paano ka nilikha ng Diyos, that's not a victory. At ang lahat ng yan ay mangyayari dahil kay Jesus. Gusto ba ni Lord nandito ka ngayon sa church? That's victory. Gusto ba ni Lord maging maayos ang pamilya mo? That's victory. Gusto ba ni Lord na every time na makikita ka ng tao na bibless sa'yo? That's victory. Anything na nakikita mo sa sarili mo na gusto ni Lord na nangyayari sa'yo, that's victory. Kaya nga sabi, salamat sa Diyos. Nga pala ang katagumpayan na ito ay hindi lamang sa hinaharap na mangyayari, kundi ito ay present reality natin sa kasalukuyan. Di ba nagsimula si Apostle Paul sa passage nito sa isang note at gratitude na sabi niya, nagpapasalamat sa Diyos. Ibig sabihin, ine-emphasize nito na sa pamamagitan ni Jesus, mararanasan at na mararanasan natin ang tagumpay sa buhay. Dahil kay Jesus. Without Jesus, no victory. Walang Jesus, walang tagumpay. Ano man ang gawin mo sa buhay mo, mangarir ka man, mag-aral ka man, kariri, magsipag ka man, walang Jesus, walang victory sa buhay. Ngayon pa lang, kapag may Jesus ka sa buhay, mananagumpay ka na dahil sa ginawa ni Jesus doon sa cross ng Calvary. And theologically, ito'y umaayon sa doctrine of justification na ang tao ay naging maayos lang. Na ang tao ay nung siya ay na-reconcile sa Diyos sa pamagitan ng kanyang pananampalataya kay Jesus. Bakit kailangan ng reconciliation sa Diyos? Dahil sa ating mga kasalanan, naging kaaway tayo ng Diyos. Kaya napabuti lang tayo nung na-reconcile tayo ng Diyos through Jesus. Romans 5:1, therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Kung walang Jesus, hindi ka maayos sa Ama. Kung walang ginawa si Jesus doon sa cross, hindi tayo mare-reconcile sa Ama. At ang justification na ito ay nagdadala sa sanctification. Sabi mo nga, sanctification. Kung saan ang tao ay patuloy na tinatransform sa image ni Jesus. 2 Corinthians 3:18 na tayo ay tinatransform into the image and likeness of Christ. Tingnan mo yung katabi mo. Gusto mo ba siyang maging kahawig? Okay, tama na, ayaw mo. Pero tayo ay kinreate ni Lord. Ginastify dahil sa ginawa ni Jesus, sinasanctify pa para hindi maging kahawig ng katabi mo, kundi maging kahawig ni Jesus. And that's victory. Hanggat hindi mo nakikita ang sarili mo, nagiging kahawig ni Christ, that's not victory. So lumalabas, kung tayo man ay namumuhay sa mundo na punong-puno ng uncertainty, punong-puno ng challenges at struggles, o struggle, tandaan natin, kahit napakarami nating struggles, okay? Makakahanap tayo ng assurance sa paniwala na si Jesus ang nangunguna sa atin. Ang katagumpayan kay Christ ay nangangahulugang hindi tayo nag-iisa sa mga battles natin. Ano man battles natin ngayon, 2025, amen, alam natin na sasamahan tayo ni Lord. He walks with us, guiding us about trials at mga pagsubok. Tandaan na ang victory na ito ay hindi palaging nagmamanifest sa worldly success o kawalan ng suffering, sa halip ito ay spiritual victory. Ano yung spiritual victory? It is a deep-seated peace at confidence na nagmumula sa kaalaman na tayo ay mahal ng Diyos.
na tayo ay sinusuportahan ng Diyos, na tayo ay iniingatan ng Diyos, na hindi niya tayo iiwan at hindi pababayaan. Kaya nga sa pasimula ng bagong taon, tingnan mo yung katabi mo, i-identify niya na ano ba yung mga struggles niya. Let's reflect. Ano nga ba mga struggles ko? Na maybe nung pang 2024 hanggang ngayon, dinadala ko pa rin. Ano ba itong mga challenges na ito na kinakarap mo sa buhay? You reflect on those. And after you reflect, ipanalangin mo, isuko mo at humingi ka ng gabay mula sa Diyos. At sa bawat victories na gawa naman ni Lord sa'yo, nakakaranas ka ng victory, nakakaranas ka ng tagumpay, then celebrate it. Pasalamatan mo at purihin mo si Lord. Si Lord gusto niya lagi siyang natataas. Kaya nga every time na kapag binibigyan kayo ng blessing, nakakaranas ka ng victory, pinupuri mo si Lord, pupunuin ka pa niya ng maraming victories. Maliit man yan o malaking tagumpay, ipagpasalamat mo sa Diyos. Huwag mong kalilimutan kung kaya mo, isulat mo. Isulat mo sa iyong journal, isulat mo sa iyong devotional notebook. Kapag dumating sa time na nangihina ka ngayong taon, basahin mo ulit yung mga katagumpayan na si Jesus ang nagbigay sa iyo. Tandaan mo na kapag na-recognize mo kung paano kumikilos ang Diyos sa iyong buhay, pag nabasa mo yan, mai-encourage ka. Kasi minsan tayo makakalimutin. Minsan nakakalimutan na natin yung mga ginawa ni Lord na maganda sa atin sa panahon na tayo ay namumroblema. Pero kapag sinusulat natin yan, pambira, itong January 5, nangusap ang Lord sa akin. Nung January 6, iningatan ako ni Lord. Nung January 7, pinagpala ako ni Lord. Wow! Sinusulat mo lahat. And that will remind you ng ginagawa ng Diyos na hindi kanya iniiwan, hindi kanya pinababayaan. Hindi ka lang may encourage, pati yung mga tao sa paligid mo, pambira, problemado na lahat, ikaw lang nakangiti. Why? Kasi there's something in you na sinasabi ni Lord, anak, nandito lang ako. Yes, may problema ka, pero nandito lang ako sa tabi mo. Kaya i-testify mo, share your testimony ng ginagawa ng Lord sa iyo. Yung testimony na yan ng katagumpayan, pag-usapan nyo sa pamilya, pag-usapan nyo magkakaibigan, na kaya ka nagtatagumpay ay dahil kay Jesus. Tandaan mo na ang iyong kwento ay magbibigay inspirasyon sa iba at papapaalahanan ka sa katapatan ng Diyos sa iyong buhay. Pakitapik mo yung katabi mo, sabihin mo, Jesus is still relevant today. Palakpakan natin si Lord. Amen. Why Jesus is still relevant this 2025? Because number 2, because everyone needs to know about Jesus. Kung relevant si Jesus, di kailangan siyang malaman ng lahat ng tao dahil kailangan si Jesus ng lahat ng tao. Verse 14, and through us spreads the fragrance of the knowledge of Him everywhere. Fragrance in Greek is osme, ibig sabihin ang odor or smell of pleasant odor. Or pwede ring bad odor. Figuratively, the quality of something that affects the mind as with an odor. So, kanina, di ba, pinaliwanag natin yung triumphal procession. Nagmamarcha ng tagumpay. Parada ng tagumpay sa Rome kapag nagtagumpay sila sa labanan. Now, gusto ko sabihin sa inyo na kapag sila ay nagpaparada ng tagumpay, meron silang sinusunog na insenso. Pagbibigay-pugay ito sa mga Diyos-Diyosa nila. Bilang pagdiriwang na nanalo sila sa gera. At yung amoy na ito ng insenso, habang nagmamarcha sila, meron silang insenso niyan. Yung amoy na ito umaabot sa lahat ng tao doon sa street, sa kalsada. At yung amoy na ito, hindi nila malilimutan. So sa ganitong paraan, nakikita at naaamoy ng tao ang ebidensya na panalo itong Rome. Nahuli nila mga kaaway habang sila ay dumadaan. Verse 15,
For we are the aroma of Christ to God among those who are being saved and among those who are perishing. Aroma in Greek is eudia, ibig sabihin fragrance, used elsewhere of the fragrance from sacrifice pleasing to God. It is a fragrance of knowing God. It is the idea ng bango na dala ni Apostle Paul upang ilarawan ang kanyang ministry ng kaligtasan. Saan man magpunta si Apostle Paul, sinasabi niya sa mga tao sinasabi niya sa lahat ng tao about tungkol kay Jesus. Pinakakalat niya ang kaalaman na mayroong tagapagligtas, na pinapakita niya sa kanyang buhay ang malalim na kaalaman ng isang taong may personal na relasyon sa Diyos, na hindi si Caesar ang Diyos, kundi si Jesus. Siya ang Lord and Savior. Yung bango o aroma, damang-dama sa Kanya, amoy na amoy sa Kanya ng isang kaaya-aya at kaakit-akit na pagkatao. So sinulat ni Apostle Paul na ang Diyos ay nagpaparada kasama ang mga nananalig sa Kanya na may dalang amoy ng aroma ng knowledge tungkol sa Diyos. Na ang mga sumasampalataya kay Jesus ay ang aroma ni Jesus dito sa mundo. Ang bihira. Tagal mo ng Kristiyano, ngayon mo lang nalaman, may pabango pala si Jesus. Nasanay ka lang sa bambini. So lumalabas, in a way, ginagawang present ng mga mananampalataya si Jesus dito sa mundo. And they are Jesus representatives na talagang sinasamahan sila ng Diyos. Well, ito ang nilalarawan ni Apostle Paul, ang paggamit ng Diyos sa kanyang mga handang bihag. Ang mga nananalig sa kanya, dati sila is slave to do sin, but now they are slave to do righteousness. Sila'y naisalba from darkness to light, isang pagkakataon na pagpapakita na hindi na sila slave para gumawa ng mali, kundi slave na para gumawa ng tama. Na ginagamit ng Diyos ang mga taong may pananampalataya sa Kanya para ipakalat ang amoy. Sabi mo nga, amoy! Para ipakalat ang amoy ng Kanyang mensahe at pagpapakilala sa Kanya saan man sila magpunta. Nagsisilbi sila sa purpose ni Jesus, na ipakalat ng katotohanan ng gospel sa bawat streets na dinadaanan nila. Saan man sila magpunta, symbolically nagbibigay sila ng amoy ng tagapagligtas sa mga mananampalataya, kahit pati sa mga hindi mananampalataya. Ito yung aroma na natanggap ng mga tao depende sa kanilang pagtanggap ng gospel. So this attitude greatly differs between sa mga sasampalataya at hindi sasampalataya kay Jesus. So ang pagsasalawan ni Paul gamit ang mabangong amoy ng insenso ay may dalawang epekto. Na kung ang mga Romano ay tagumpay sa laban, tagumpay sila, nagdiriwang sila. Ang mga alyansa na kanila, mga kampi ng Rome at mga citizens nito, the moment na naamoy nila, "Uy, panalo na tayo!" Woo! Hiyawan sila. Pero, yung mga kalaban ng Rome, pag naamoy yung insenso na yon, patay tayo. So sa ganitong kaisipan, dinagdag ni Apostle Paul na ang aroma ni Jesus ay may iba't ibang amoy para sa dalawang magkasalungat na grupo. Verse 16, to a fragrance from death to death. To the other, fragrance from life to life. So Apostle Paul contrasts the two types of smells in verse 16. Una, yung fragrance of death to the unsaved. Isang samyo ng kamatayan para sa hindi ligtas. So kapag naamoy nila o ang gospel na ito
kapag dumating sa mga hindi ligtas o sa mga hindi maliligtas, sa mga hindi tatanggap kay Jesus, this is a smell of death for them. Ito yung amoy ng nabulok na laman ng isang bangkay. Na kahit noon, sa panahon na yon, kapag yung bangkay ay talagang pinupuno nila ng pabango, na kahit punuin nila ng pabango, ang amoy naroon pa rin sa bangkay, hindi mo maitatago. Ito yung amoy ng mga tao na naligaw, who are perishing. Ito yung mga tao na nahulog sa kasalanan. Kaya patuloy nahulog sa kasalanan, patuloy pa rin magpapatihulog sa kasalanan. Sila yung mga taong walang conviction. Wala rin silang kaya wala silang conviction, wala rin silang kapatawaran dahil wala silang pananampalataya kay Jesus. Tandaan natin na ang taong walang Jesus, kulang at mali ang pagkakilala sa Kanya ay hindi kailanman makakaranas ng kapatawaran ng Diyos. Maraming may kilala about Jesus, pero kung mali ang pagkakaintindi, hindi correct ang knowledge pagdating kay Jesus, yung Jesus na kinikilala niya ay hindi yung Jesus na sinasabi sa Biblia. Kapag hindi yun ang kanyang Jesus sinasampalatayanan, hindi siya makakaranas ng kapatawaran ng Diyos. Kaya sila ay makakaranas ng destruction habang buhay sa literal na apoy ng impyerno. Magpakailanman at walang hanggan silang hiwalay sa kabutihan ng Diyos. So para sa mga nasa daan patungong impyerno, ang aroma ni Kristo ay amoy kamatayan. Ang kanilang pagtanggi sa Kanya ay pagtanggi sa pagkakataon na lumipat mula sa walang hanggan na kamatayan patungo sana sa walang hanggang buhay. So kapag makakarinig sila ng message ni Jesus, sa halip na dalhin sila sa repentance, para sa kanila ito'y pinagmumulan ng paghatol at pagkondena. Kaya mapapansin mo, yung mga taong nakarinig ng gospel, meron talaga ganitong sabihin nila. Nagsishare ka ng word, nagsishare ka about kay Jesus, sabihin sa'yo, manahimik ka nga. Nalibadbaran ako sa mga sinasabi mo. Narinig niyo yun na nag-share kayo? Wala naman pala nag-share dito. Okay. Hindi nila maatim. Sa barkada, sa tropa, sa trabaho, pag-usapang green jokes, ay kumpleto sila, tawanan lahat. Pero kapag usapang Jesus sa tropa, usapang Jesus sa barkada, usapang Jesus sa trabaho, sasabi sa'yo, pare, change topic naman. Ang baduy ng pinag-uusapan. Hindi ko alam kung may tao dito, baka dito meron. Hindi nila kayang tanggapin ang salita ng Diyos. And most of them, pag nakakarinig ng salita ng Diyos, inaantok. Pakitapik mo. Kasi hindi hirap silang kayanin, hirap silang tanggapin. Pero kapag naka-Netflix yan, pambira kahit ilang episodes, walang tulugan. Pero isang verse lang na babasahin sa salita ng Diyos, tulog agad. Pakitapik mo yung katabi mo, hindi kaya eh. Ang baho sa kanila. Most of them, hindi mo makikita sa church. Why? Tatapak pa lang dyan sa, hindi ko na kaya. Well, ang amoy na ito ay maring mahirap para sa ilan at tanggapin. But theologically, ito'y aligned sa concept ng spiritual death. Ephesians chapter 2, verse 1,
As for you, you were dead in your transgressions and sins. Kung saan ang mga hindi tumanggap kay Jesus ay mananatili sa kanilang kasalanan. Kaya para sa mga magre-reject, tatanggi, at tutulugan ang mensahe ni Jesus, nawa ito'y maging paalala sa ating lahat. So Apostle Paul contrasts the two types of smell sa verse 16. Una ay fragrance of death to the unsaved. Ang pangalawa naman, a fragrance of life to the saved. Isang samyo ng buhay para naman sa mga ligtas. From fragrance from life to life. Ang fragrance of life ay ang napakabangong amoy ng perfume incense na pumupuno saan? Sa ilong, at ang makakaamoy nito talagang wow! Nag-i-stimulate yung scent ng safety and joy na sinisimbolo ng victory parade. So ito ay fragrance ng mga tao na nailigtas at na-rescue mula sa kanilang buhay kasalanan. Sila ang mga pinatawad sa kasalanan dahil in-accept nila ang biyaya ng Diyos sa ginawang sakripisyo ni Jesus dun sa cross. So ang mga tumanggap kay Jesus, ang aromang ito ay nagdadala ng buhay, joy, hope, and transformation. Na naniniwala sila na si Jesus ang pinagmulan ng buhay at ang pananampalataya sa Kanya ay daan patungo sa walang hanggang buhay. Kaya pala may mga tao na pag nag-share ka ng word, gusto ko yan. Napakinggan kita. Na kapag tinanggap talaga nila, damang-dama talaga nila. Na pag napakinggan nila yung gospel at nalaman lang mahal sila ni Jesus, yung iba, pero yung ito na sinasabi natin, talagang dinadaman nila at tinatanggap nila. At doon nababago ang buhay nila. Theologically, ito ay nagsasalamin ng new life na mayroong kay Jesus. 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. Kung saan ang taong nagsuko ng buhay kay Jesus ay naging bagong nilalang. New creations, ibig sabihin talagang na-born again. So the second reason Jesus remains relevant ay dahil sa desperation o matinding pangailangan ng tao na kilalanin si Jesus. Maranasan ng aroma ng kaalaman tungkol sa Kanya. Tulad ng isang mabangong fragrance na pumupuno sa isang silid, ang mga nananalig kay Jesus ay dapat naglalabas ng pagmamahal at katotohanan ng Diyos sa kanilang buhay. And theologically, ito'y tumutukoy sa Great Commission, Matthew 28:19-20. Therefore, go and make disciples of all nations. Inutusan ni Jesus ang kanyang mga tagasunod na mag-disciple sa lahat ng lugar at bansa. Bakit relevant pa rin si Jesus para sa 2025? Dahil marami pa rin mga tao sa paligid natin na hanggang ngayon, hindi pa nababahaginan ng gospel. O hindi pa nalalanghap ang mabangong samyo ng tagumpay ni Jesus laban sa kaaway para silang mga civilians na nagtatago pa rin sa dilim dahil sa takot. Dahil hindi nila alam na tagumpay na si Jesus at pwede na silang makalaya sa takot at pang-aalipin ng kaaway. Why Jesus still relevant this 2025? Because everyone needs to know about Him. And we are called to spread this message to all. Light Church, amen? Kinakailangan nating tandaan na nung tinanggap mo si Jesus, sinuko mo ang buong buhay mo sa Kanya, ay hindi lang natatapos lahat ng yun. Hindi lang nagtatapos doon. Kinakailangan nating tandaan na ang pagkakaroon ng Jesus sa buhay ay may kasamang responsibilidad. Sabi mo, responsibility. Na hindi lang tayo basta tumanggap ng biyaya ng Diyos, tayo rin, nung tinanggap natin si Jesus, ay tayo ay naging kinatawan ni Jesus. 2 Corinthians 5:20, we are therefore Christ's ambassadors. As though we were making His appeal through us, we implore you on this Christ's behalf, be reconciled to God. Through spreading God's message to everyone,
nire-reconcile natin sila sa Diyos. Kasi nga dahil sa kasalanan, naggagalit ang Diyos sa kanila at yung galit ng Diyos na yun, diretso ng impyerno. Kaya nga kapag sinare natin si Jesus, we are reconciling them. Dahil si Jesus, kaya nga yung cross, inabot ni Jesus yung kamay ng Diyos na banal at inabot naman sa kapila ni Jesus yung kamay ng taong makasalanan. Through Him, nagkaroon ng reconciliation. But please, bago natin sila i-reconcile sa Diyos, tayo muna ang unang maging reconciled sa Kanya. Ibig sabihin, maging maayos ang ating relasyon muna sa Diyos. Kaya nga hayaan natin na ating buhay ay maging patotoo ng pagmamahal at biyaya niya. Kaya nga, maaari ba ngayong taon, i-reconcile muna natin yung relasyon natin sa Kanya sa pamamagitan ng ano? Ugaliin natin ang pagsisimba every Sunday. Huwag mong pagpapalit sa birthday. Huwag mong pagpapalit sa labada. Huwag mong pagpapalit sa pahinga. 4 yung simba natin, alas 8, 10:30, alas 4, alas 7. Hindi ka pwedeng alas 8, may 10. Hindi ka pwede ng 4, may 7. Sa 4 ng yun, kung ayaw mo talaga, ayaw mo talaga. Amen! Ngayong taon na ito, pwede bang itaga mo sa bato, wag dun sa mukha ng asawa mo, na magiging active ka sa church, magiging active ka sa life group, sa iyong discipleship journey, magsiserve at maglilingkod ka sa Diyos. Pakitapik mo yung katabi mo, sabihin mo, utang na loob. Huwag ka nang lalayo sa Diyos. Palakpakan natin si Lord. Amen. Sama-sama tayong manalangin. Lalo na i-start na bukas ng ating Seek First 2025. Ating isisik si Lord. Maging excited tayong manalangin at mag-ask ng direction niya sa atin for 2025. Let's ask the Lord na proteksyonan tayo at ang ating pamilya ngayong taon na to. Amen? Ipamuhay natin ang ating faith, ang ating pananampalataya, maging intentional tayo sa pagpapakita na talagang tayo ay tumanggap kay Jesus. Through our actions, makita nila yon. Saan man tayo, nasa trabaho, nasa bahay, nasa public man, hayaan natin na yung ating behavior mag-reflect ng ating relasyon kay Jesus. Maamoy tayo nila na tayo ay Team Jesus. Ngayon 2025, umarap tayo sa isang mundo na, alam mo yon, naghahanap ng kahulugan, na hindi mo alam kung may lugar pa ba ang Diyos sa puso ng mga tao ngayon. Ang mga tao ay naghahanap ng sagot at bilang mga mananampalataya ni Jesus, tayo ay tinawag na maging mga tagapagdala ng knowledge about Him. Let's consider kung paano natin maibabahagi ang aroma ni Jesus. Pwede sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti sa ating kapwa, pakikipag-usap sa ating kapamilya o kaibigan, o simpleng pamumuhay na ating testimony na may integrity. Let us be intentional about spreading the good news of Jesus. Maging masigasag tayong magpalaganap ng mabuting balita, iparanas natin, ipakita natin na may pag-asa pa. Amen! Kaya nga, let's engage sa mga conversations sa pamagitan ng paghanap ng pagkakataong pwedeng mapag-usapan si Jesus sa pamilya, sa mga kaibigan, kabarkada, katrabaho, na importante si Jesus ngayong taon na ito. Tandaan na ang truth, of course, can be challenging na i-share, at ang gospel ay hindi palaging tinatanggap at wini-welcome kasi nga yung iba mabango sa kanila, yung iba mabaho. Yet, mahalaga na tayo mga nananatili sa liwanag ni Jesus ay manatiling tapat sa pagbabahagi nito. Kahit na ang response nila ay hindi katulad ng ating inaasahan. Kaya ang ating role bilang tumanggap kay Jesus, bilang Lord and Savior, ay dapat ipahayag ang gospel. Na nagtitiwala tayo sa Diyos. That every time na nagsishare tayo ng salita ng Diyos, si Jesus o ang Diyos, ang Banal na Espiritu, ang kumikilo sa mga puso ng ating mga kinakausap.
Kaya nga patuloy nating ipanalangin ang mga nag-o-oppose kay Jesus at sa kanyang mensahe. Kung yung asawa mo nag-o-oppose kay Jesus, bahong-baho siya kay Jesus at ang mensahe, ipanalangin mo. Kung mga anak mo yun, ipanalangin mo. Kung mga kabarkada mo yun, ipanalangin mo. O mismo, mga tao sa paligid mo, ipanalangin mo sila na one day, yung nababahuan silang mensahe ni Jesus ay maging pabango na para sa kanila. Maging pasensyoso tayo at maging mapagmahal tayo sa kanila. Unawain natin na hindi lahat tutugon positively. Hindi lahat mababanguhan. Pero ang ating pagmamahal ay maaaring maapekto sa kanila sa paglipas ng panahon. Like church, ang buhay natin ay hindi maaaring maging inspiration sa iba na ang buhay natin ay maaaring maging inspiration sa iba na hanapin ang parehong relasyon kay Jesus na nagbabago sa atin. Ngayong taon, magkaroon tayo ng plano, i-invite natin sila dito sa church. I-invite natin ating mga kapamilya, kaibigan, katrabaho, kakilala na wala pang personal na relasyon kay Jesus. Tandaan natin na kung relevant si Jesus, relevant din ang simbahan ni Jesus. Dahil sa lugar na ito, dito nila marinig at mararanasan ang mensahe ng kaligtasan. Kaya pakisabi mo sa katabi mo, kailangan ng pamilya ko si Jesus. Sabi mo sa katabi mo, kailangan ng mga kaibigan ko si Jesus. Kailangan natin lahat ng mga katrabaho natin, kakilala natin. Kaya sabi mo sa katabi mo, dadalin ko sila dito sa church. Palakpakan natin si Lord, amen? Tandaan natin, everyone who has Jesus is called to spread His message to all. Because Jesus is still relevant today. Sino po dito ang maraming natutunan? Palakpakan nga si Lord. So natutunan natin na ang mga nananalig kay Jesus, tagumpay na. At ang mga nananalig kay Jesus, ay aroma niya o amoy niya, mabangong samoy niya dito sa mundo. Sinasamahan niya tayo. Ang mga nananalig kay Jesus, sinasamahan niya sa parada ng tagumpay. So, ang aroma na ito ay mabango para sa mga ligtas at ang baho naman sa mga ayaw kumilala kay Jesus. May dalawa lang option, walang gitna. Mabango si Jesus o mabaho si Jesus. Corny si Jesus o panalo si Jesus. Maglilingkod kay Jesus o wawalang bala. Ano ba yun? Wawalang bahala in si Jesus. John 3:16 to 18. For God so loved the world that He gave His only Son, na kung sino man ang maniniwala, mananampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Naparito siya para i-save ang mundo. At kung sino man naniniwala sa Kanya, ay hindi na makokondem, pero yung ayaw maniwala at magtiwala at manampalataya sa Kanya, ay condemn na. Ibig sabihin, judge na. Ibig sabihin, papunta na sa buhay na malayo sa Diyos. So tayo, ang mga nananalig kay Christ, ay aroma ni Jesus sa mundo. Ang mga nananampalataya kay Jesus ay ang mabangong samyo ng Diyos dito sa mundo. Dito kinlose ni Apostle Paul ang brief section ng passage sa isang tanong. Who is sufficient for these things? Verse 16. Sino ang may kakayang gampanan ang gawain na ito? Who is really able to spread the fragrance of Christ sa paligid niya o sa kanya para maakit ang mga tao sa gospel ng pag-ibig ng Diyos? Sino? Ang katotohanan, nobody is truly worthy
Walang sino man ang tunay na karapat-dapat dahil walang perpekto sa atin. But in this sense, pinapaiwatig ni Apostle Paul na ang ganitong influence ng aroma ni Christ ay para lang sa mga tunay na manananalig kay Jesus. Kung nagkukunwaring Kristiyano ka, hindi ka kailanman mangangamoy Jesus. Ang totoong aroma ni Christ ay dun sa mga tao talaga na totoong nananalig, pinapamuhay si Jesus sa kanilang buhay. Kaya nga, as we reflect on these truths, we must also confront the question of sufficiency. As a church, magagawa ba nating maging amoy Jesus? Karapat dapat ba tayong dalhin ang pabango ni Jesus? Well, ang sagot ay hindi tungkol sa ating sariling kakayahan, kundi tungkol sa kapangyarihan ni Jesus that is working through us. Hindi mo kaya? Kabado ka? Philippians 4:13. I can do all things through Christ who strengthens me. Ngayon pumasok ang bagong taon, tandaan natin, pinapalakas tayo ni Jesus. Hindi tayo nag-iisa sa calling na ito. Nasa atin ang banal na Espiritu na nagbibigay lakas, gumagabay at nag-equip sa atin para gawin ang nais ng Diyos. Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you and you will be my witnesses. Kaya umasa tayo sa kalakasan ng banal na Espiritu. Ngayong taon, bago tayo sumabak sa anumang outreach o pag-share ng gospel, i-acknowledge natin, Holy Spirit, ikaw ang gagabay at kikilos sa mga sasabihin ko at shesheran ko. Take a step of faith. Light Church, yakapin natin ang ating role as a church bilang aroma ni Kristo sa mundo. Magtiwala tayo na siya ang magbibigay ng karunungan at lakas sa kakailangan natin. Tinuring tayong Light Church, tinuring tayong liwanag sa mundong ito. Magliwanag talaga tayo. 2 Corinthians 3:4-6. Such confidence we have through Christ before God. Not that we are competent in ourselves to claim anything for ourselves, but our competence. Sabi mo nga, competence. Ibig sabihin yung kakayahan natin gawing maging pabango at pabango ni Jesus at mag-share ng word ni Lord sa mundong ito comes from God. He has made us what? He has made us what? Competent as ministers of the new covenant. Nananalig ka kay Jesus? Pabango ka ni Jesus dito sa mundo. At ang panalangin ko, lalong bumango ang pabango ni Jesus sa buhay mo. Light Church, gagamitin tayo ng Diyos sa year na ito para ipalaganap si Jesus. Dahil tayo ang magsasabi sa mundong ito, Jesus is still relevant ngayong taon na ito. Kung sa sarili lang natin wala tayong sapat na kakayahan, dahil lahat ng kakayahan natin ay mula lamang sa Diyos. Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng kakayahan para maipahayag natin siya at mailapit ang tao sa Kanya sa pamamagitan ng tulong at kalakasan nagmumula sa banal na Espiritu. Tatayo tayong lahat. Sa bagong taon na ito, mas lalo nating yakapin ang pagiging relevant ni Jesus sa ating buhay. Siya at ang kanyang salita ang pagugutan natin ng karunungan sa lahat ng ating gagawin. Huwag nating isiping walang kinalaman si Jesus sa personal life mo. Huwag mong isiping walang kinalaman si Jesus sa family mo. Huwag mong isiping walang kinalaman si Jesus sa finances mo. Huwag mong isiping walang kinalaman si Jesus sa trabaho, sa pag-aaral o business mo, sa mental health mo, sa physical health mo, o sa social life mo. Indeed, Jesus is relevant
sa lahat ng aspeto ng buhay natin. At relevant din siya sa mga tao sa paligid natin, kaya huwag tayong tumigil, ipakilala siya at maging mabangong samyon ng tagumpay ni Jesus. Siya ang nagdadala sa atin sa tagumpay. Tumatawag sa atin na ibahagi ang kanyang mensahe na nagbibigay lakas sa atin upang maging aroma ni Kristo sa mundong ito. Light Church, let's move forward together. Relevant si Jesus. Kaya nga ngayong taon, panalangin ko, mangangamoy Jesus tayong lahat ngayong 2025. Amen? Mangangamoy Kristo sa taong ito. Hallelujah. Come on. Let's raise up our hands and sing this song in response to our topic today. Ngayong taon, mangangamoy Jesus ka. Kung dati amoy impyerno ka, ngayong taon, mangamoy Jesus ka. Wala nang ibang amoy, kundi si Jesus sa iyong buhay. Hindi ka na amoy alak, hindi ka amoy droga, hindi ka amoy immorality, hindi ka amoy disobedient, kundi amoy Jesus ka. Ngayong 2025, mangangamoy Jesus. Mangangamoy Jesus. Come on, raise up those hands. Walang ibang nasa isip mo, kundi mangamoy Jesus sa taong ito. Hallelujah. Mangangamoy Jesus. Mangangamoy Jesus. Walang ang ibang amoy, kundi Jesus. Hallelujah, hallelujah. Oh! Habang nakataas ang ating mga kamay ng pagsuko sa Diyos, Lord, patawarin niyo po kami. Kung sa matagal na panahon, sa halip na mga amoy Jesus kami, amoy kasalanan pa rin kami. Amoy impyerno kami. Amoy alak kami. Amoy yosi kami. Amoy kasalanan kami. Amoy immorality kami. Amoy pagtataksil kami. Amoy disobedient kami. Nang dahil sa kasalanan, amoy impyerno kami. Panginoong Hesus, nabatid namin ang pagmamahal mo na ginawa mo dun sa cross. Dinala mo ang aming kasalanan dun sa cross para ma-reconcile lang kami sa Diyos. Kaya nga, O Diyos, patawarin mo kami sa lahat ng aming kalukuhan at kasalanan. Kala namin kaya naming mamuhay ayon sa aming sarili. Patawarin mo kami dahil hindi kami amoy Jesus. That is why, Jesus, tinatanggap ka namin bilang Panginoon at tagapagligtas. Tinatanggap namin ang iyong mensahe. Tatanggapin namin ang iyong salita na talagang inaamoy-amoy namin ito at niyayakap. Mamahalin namin ang discipleship. Mamahalin namin, Lord God, ang paglilingkod sa iyo. Kung kami ay papunta sa iyong kaharian, lahat ng amoy, Jesus, yayakapin namin. Lord, ikaw po ang manguna sa aming buhay. Ikaw ang manguna sa aming pamilya. At ang buhay na ito ay hindi na maging amoy impyerno, kundi maging amoy Jesus.
Hallelujah, hallelujah. Kung sinuko mo ang buong buhay mo kay Jesus at tinanggap siya bilang Panginoon tagapagligtas, ikaw ay karapat-dapat na maging part ng kanyang Holy Communion. Kumuha ka ng tinapay, kumuha ka ng cup, huwag mo muna itong kakainin at inumin. Tanggapin mo ito na may paggalang, pagmamahal, at pagsunod sa Diyos. Hallelujah, hallelujah. O Diyos, nagpapasalamat kami sa tinapay na ito na simbolo ng iyong katawan, na siyang nabayubay dun sa krus, sinaktan at sinugatan. Pero dahil sa iyong mga sugat, kami nagsipagaling. Salamat, O Diyos, sa inumin na ito that symbolizes your blood that washes away our sins. Without the shedding of the blood, there is no remission of sin. Sa ginagawa namin ito, O Diyos, tinatanggap namin ang pagdating mo sa aming mga buhay. Inaalala namin ang pagdadala mo ng aming mga kasalanan dun sa krus ng Kalbaryo. Ika'y namatay. Ika'y nilibing. Sa ikatlong araw, na buhay maguli, umakyat sa langit, at muling babalik para dalhin mo sa kaharian ang mga amoy Jesus. Salamat, Panginoon. We do this in remembrance of you. Bless the cup. Bless the bread. Kainin po natin ng sama-sama ang tinapay. Sunod natin ang cup. Hallelujah. Taas natin ang ating dalawang kamay. Walang imposible. Gagamitin ka ni Jesus sa iyong pamilya, sa iyong mga kakilala. Mga boy Jesus! Mga amoy Jesus! Walang ibang amoy ngayong taon, kundi amoy Jesus! Amoy Jesus! Amoy Jesus! Wala nang ibang amoy, kundi amoy ng Panginoon. Ora baya karaba shakaraba. Walang imposible, gagamitin ka ni Lord. Mga amoy Jesus. Oh, nothing. Nothing! Nothing is impossible! Nothing! Mga amoy Jesus!
gaano ka pa man ginamit ng demonyo sa tagal na panahon. Ginamit ka niya para makasira ng isang pamilya. Kung ginamit ka ng demonyo makasira sa buhay ng isang tao. Kung ginamit ka ng demonyo sumira ng buhay na may buhay. But today, Jesus is giving you another chance. This 2025, hindi ka na amoy impyerno. Hindi ka na amoy kamatayan. Ikaw ay amoy buhay na walang hanggan. Ikaw ay amoy ng kaharian ng Diyos. Ikaw ay amoy ng Panginoong Jesus. Receive that right now. You are carrying the perfume of Jesus in your life. That's it! That's it! Woo! Hindi ka na amoy impyerno. Amoy ka na ng kaharian ng Diyos. Oh, Lord God. Hallelujah. That's it. Wala nang magagawa ang kalaban sa iyong buhay. Ikaw na ay para kay Jesus. Hindi ka na para sa demonyo. Hindi ka na para sa kamunduhan. Ikaw na ay para sa kalayaan. Ikaw na ay para sa buhay na walang hanggan. Hallelujah, hallelujah. Pasalamatan mo si Lord. May bago kang simulain ngayong 2025. Dating amoy impyerno, ngayon amoy Jesus na. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. There's a reason to celebrate! Amen. Come on, there's a reason to celebrate, church. Once again, a great clap of praise para sa ating Panginoon. Sa lahat ng amoy Jesus, come on. Clap your hands for our Lord. Come on. Hey, come on. Shout the name of Jesus. Hey. Come on, shout the name of Jesus. Jesus, 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 Jesus. Okay, guys.
Kita-kita po tayo. Kada gabi, itong week na ito sa ating Seek First, sa ating Nights of Fire, simula tomorrow, Monday hanggang Friday, 7 p.m. every night, talagang maghihiyawan tayo para sa Panginoon at mananalangin tayo para sa Kanyang direksyon. Hallelujah, hallelujah. Taas natin ating kamay sa Panginoon. Lord, salamat po sa ginawa mo, O Diyos, on the first Sunday of this year. Wow, damang-dama namin, Panginoon, ang iyong biyaya. Damang-dama namin ang iyong grace. Hindi kami karapat-dapat, Panginoon. Pero dahil kay Jesus, may katagumpayan kami. Lord, patuloy mong pagpalain ang aming pamilya, ang aming mga nag-aaral, ang mga nagtatrabaho, nagbi-business. Lord, patuloy mong pag-iingat sa bawat isa. May karamdaman, Panginoon, ikaw po ang magpagaling. And next Sunday, Lord, ibalik mo kami muli dito. Mag-i-invite kami na marami pang taong alam namin nangangailangan ng iyong salita. Dadalhin namin mga kapamilya, kaibigan, kaklase, kakilala, dahil, Lord God, kailangan kanila. Hindi man nila nababanggit sa bibig nila, pero deep in their hearts, kailangan nila ng Jesus. Salamat, Panginoon. Ingatan mo kami sa aming pag-uwi. Receive the blessings from the Lord. The Lord bless you. The Lord keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Lord, sa iyo po ang papurit, pasalamat. All glory belongs to you. In Jesus' name, everybody say, Amen. Happy New Year and happy seeking. God bless us all.